unexplained earnings. Corner pa na sila. Makakapasok na ako sa grupo nila. Sa pag-ikot ng mga tauhan nila Roldan sa mismong hideout nila kung saan nakakulong doon ang mga lalaking under sa programming at ginagamit nila sa kanilang pang-i-scam, maging ang mga model na ginagamit nila sa online na sugal. Isa doon yung anak na babae na nakausap ni Johnny kung saan puno ng pasa ang mukha niya dahil hindi niya naabot yung kota niya. Binalaan ng tauhan nila Roldan na malilintikan na naman yung hindi makakakota kaya kailangan nilang galingan at bilis-bilisan ang kanilang mga galaw. Hawak din nila sa leeg yung mga babaeng lantad ang kanilang katawan para mas maengganyo ang mga nag-o-online sugal. Sa pagpasok naman ni Samuel ay nasa labi na ito nang tinawagan nito ni Paing kung saan pinaalalahanan niya na sana sinabihan niya itong papasok na siya para naihatid niya sa trabaho. Na agad namang pinasigurado ni Samuel na okay lang siya at kaya niya lalo't hindi pwedeng ma-delay yung mga plano niya kaya agad sinabihan ni Paing na tumawag lang ito kapag may kailangan siya. Sakto namang nasa labi si Diego at sinadya niyang abangan si Samuel para subukin kung gaano siya kaloyal sa Oriental Ridge Estate na agad niyang tinanong kung kilala siya nito. Na agad namang sinabihan ni Samuel na siya si General Ramirez, scam buster. At agad sinabihan ni Diego na siya naman si Samuel Trindad na anak ng isang scammer kaya tinanong ni Samuel kung anong kailangan niya sa kanya. Pinaliwanag ni Diego na hindi niya kailangang mag-alala dahil mabilis lang ang usapan nila at hindi sila magkakaroon ng problema basta't magsabi lang siya ng totoo. Palabang sinumbat ni Samuel na wala talaga siyang magiging problema dahil wala naman siyang kasalanan. Sinaad ni Diego na noong nabubuhay pa ang tatay niya ay may nakakakita sa kanya na pumapasok sa building na yun. Sabay tinanong niya kung ano kaya ang ginagawa niya doon noon at agad sinabihan ni Samuel na sa kanya lang niya narinig ang tungkol doon. Giniit ni Diego na parang masyado atang coincidental na pagkatapos niyang mamatay ay siya naman ang pumalit sa kanya sa kumpanya. At may nabalitaan pa siyang nirecruit talaga siya para magtrabaho sa kumpanya at nagtataka siya kung bakit nila kukunin ang isang anak ng scammer at anong silbi niya sa kanila. Or baka may ginagawa noon ang tatay niya para sa kanila na si Samuel na ang gumagawa. Palabang sinabihan ni Samuel na kung gusto niyang malaman kung bakit siya nirecruit doon ay yung boss na niya ang tatanungin niya dahil siya lang ang makakasagot sa kanyang katanungan. Sinabihan ni Diego na inaalok niya ng redemption para sa kanya basta tulungan niya itong linisin ang pangalan niya para sa fresh start para kay Samuel. Giniit ni Samuel na nabaril siya at muntik na siyang namatay pero nagkasurvive ito at kasama pa rin niya ang pamilya niya at nakakapasok pa rin siya sa trabaho kaya para sa kanya yun na ang bagong simula niya. Ang buong akala ni Diego ay mapapaikot niya si Samuel dahil patibong niya yung ginawa niya na kung bibigay si Samuel sa kanya pero pinakita ni Samuel na loyal siya sa Oriental Ridge Estate. Nang umalis na si Samuel ay sinabihan ni Diego na mahirap siyang kulitin kaya mas naging interesado siya sa kanya. Habang nang nakapasok na si Samuel sa opisina nila ay nagulat siya nang magsitayuan at magsipalakpakan yung mga ka-office mate niya at nakaredy na yung pagkain. At nakatarpulin pa siya para sa kanyang pagbabalik at winelcome din siya nila Roldan at Jacob. Agad namang nagpasalamat si Samuel kaya sinabihan ni Roldan na hindi lang nila winelcome ang kanilang kulig kundi ipagdidiwang nila ang pagiging loyal niya, matapang at may malasakit at hindi lang niya binuwis ang buhay niya para sa ibang tao pero sa mismong anak niya kaya habang buhay siyang magpapasalamat sa kanya. Nagpasalamat si Samuel sa mga sinabi ni Roldan. Sabay sinaad niya ang mabuting bata si Enzo at kaibigan siya ng kapatid niya na tumulong din sa kanya nung nakidnap si King at hindi niya yun makakalimutan kaya nagulat si Roldan dahil ganun nakaklose si Enzo kila Samuel na wala siyang kaalam-alam. Sinabihan ni Roldan na sana balang araw mabayaran niya yung kabutihan na ginawa niya para sa kanya na agad silang niyaya ni Jacob na mag-celebrate na sila at nagsiselos na din siya sa mga sinasabi ni Roldan kay Samuel sa mga sandaling yan. Wala namang kaalam-alam sila Roldan at Jacob na may taong kinontak si Samuel mula sa National Revenue Authority
para mag-audit sa kumpanya nila Roldan na sa mismong kinabukasan na, kaya wala nang magagawa pa sila Roldan sa dami ng problema ng kanilang mga libro sa mga sandaling yan. Kaya gagawa si Samuel ng paraan para siya ang uutusan nilang mag-aayos gaya ng ginagawa ng tatay niya noon sa kanilang kumpanya. Kaya makikita ni Samuel lahat ng mga anomalya na tinatago nila Roldan na siya din ang mag-aayos sa problemang ibibigay niya sa Oriental Ridge Estate. Kaya makokorner na niya sila Roldan at no choice na ang mga ito kundi ang papasukin siya sa kanilang grupo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advanced episode. Marami pong salamat.